Eto pala ang dahilan mo kung bakit ayaw mo ipa-impeach. Kumikending sa Senado eh. Kulang na lang, papuro papogi eh. Kaya pala ayaw sa amin ni VP Share. Yung mga malalaman nyo kasi marami sa amin ni VP Share. Yung si Shara bumilimbat ang milyon, ako bilyon piso. Mas matindi pa kay Shara Duterte yung gamit ko. Matindi, mga kababayan. Panoorin nyo muna tong video na to, mga kapatid. At seat ngayon si SP Cheese Escudero dahil sa kanyang insertions umano sa 2025 budget. Ano? Ano na? Saan nga ba nilaan ang mga siningit na pondo? Yan ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Ayan, may malalaman ng taong bayan ngayon. Diyos ko po. Diyos ko. Mga kababayan, ang daming malalaman ng tao. Nagtaka ako, sabi ko eh. Sabi ko na may butas to eh. Bakit ayaw mo ipa-impeach si Sara Duterte, hinarang mo at inantay mo para gumalaw ang SC? Para masabi ma-safety na yung position mo. Ito ba ang dahilan kung bakit ayaw mo pa-impeach? Kasi ito yung pwedeng i-booking ni Sara Duterte sa inyo? Na merong bilyon-bilyong pisong inilaan na pondo sa Davao? Ito tanong lang ha, nagkukomento lang ako. Based dito sa balita, mga kababayan. O, pakinggan nyo. O, ito. Elbow ang education at health departments sa insertions sa 2025 national budget. Ayan! Yan ang isa sa red flags na lumabas sa isang dokumentong nakalap ng Bilyonaryo News Channel. Ayun! Bilyon-bilyong piso na pork barrel. Ako, mukhang dapat ipalit si Soto ah. Mukhang dapat ipalit si Soto, mga kababayan. Tax ng pera ng taong bayan, bilyon-bilyong piso, saan napunta? Alam naman natin, mga kababayan ko, pag ito, sa construction nangyari, meron ditong under the table kung tawagin. Mga kababayan ko, tuloy. Tungkol sa di umano'y 142 billion peso budget insertions ni Senate President Cheese Escudero. Ang laki nito ha. Alam mo, parang nabuhay si Janet Napoles, mga kababayan. Kaso ibang version ng Janet Napoles, mga kababayan ko. Nakasaad kasi sa dokumentong mas marami pa ang multi-purpose buildings kesa mga school building. Alam mo yung multi-purpose building, isa sa mga naging beneficiary niyan si Go si Senator Go Kasi gumawa si Senator Go, nakita ko naman yung mga super health center niya na tinatawag. Na proyekto ng gobyerno, ginawa niyang sarili niya. 'Di ba? Oh, yan yun. Yan yung mga buildings kesa sa eskwelahan. Wala rin halos additional funding sa sektor sa kabila ng urgent need na mas maayos na educational facility sa Pinas. Ayan ang nagagawa ng mga senador natin. Palakpakan natin, mga kababayan ko, 142 billion pesos, mga kababayan ko, saan napunta? Pero yung educational system natin, hindi nyo napagtuunan ng pansin. Sekretary pa ba si Duterte nun, mga kababayan? Teka nga. Maricol nga natin, Maricol. Katunayan, ang sektor ng infrastruktura ang may pinakamalaking biyaya sa pondo base sa dokumento. Ayan naman pala. Alam mo, hindi na ako nagtataka dito, mga kababayan ko. Alam mo kung ba't ayaw niya ipa-impeach si Sara? Kasi may mabubukayo dito. Infra. If we are talking about infra, alam naman natin sa gobyerno, hindi mawawala ito eh. Pagdating sa infrastructure, meron ditong under the table kung tawagin, mga kababayan. Yes, meron ditong under the table kung tawagin. Meron ditong kita-kita system. Yes, tama kayo ng inyong naririnig. Meron ditong kita-kita system. At yung kita-kita system na to, mga kababayan ko, matindi po. Alam nyo kung bakit, mga kababayan? Ito, panoorin nyo. Si Escudero ang di umano'y finance chair sa Bicameral Conference Committee at nag-insert ng mga proyektong ito sa final version ng national budget. Grabe naman. Ang laki ng tapyas mo dyan, pre.
Totoo po yan, kuya. Lagay may lagay. Di ba may lagay-lagay system once na infrastructure ang pinag-uusapan. Alam mo, the more na matagal ang trabaho, the more na madaming pera. The more na mabilis ang trabaho, the more na mas kokonti ang pera. Yan ang labanan. Aminin natin sa hindi, magpakatotoo tayo dito. Inaasahang mananatili siya sa kanyang liderato sa 20th Congress dahil yan sa Senate resolution na sign of support ng majority sa Senado. Yan naman pala. Sa dokumento, Bulacan ang tumanggap ng pinakamalaking pondo na 12.08 billion. Bulacan. Sinong taga Bulacan dito? Open up ko lang Ma-open up ko lang. You know what, guys? Bakit Bulacan ang binigyan? Bakit sinong senador na taga Bulacan kilala ninyo? Sagutin niyo po ako. Sagutin niyo po ako. May babalita ako sa inyo. JIL. Last term na ba sa Senado nito, mga kababayan ko? Sagutin niyo po ako, mga kababayan ko. Last term na ba? Anak ng pastor, sabi dito. Anak sabi dito, banggitin yung apelido, Argo. Anak ng pastor, mga kababayan ko. Last term na, tama. Yan ang tunay na kawawa, sabi nga nun. Buhay na buhay ang kilay. ang husay ni Escudero. Ito, binabangkit pa ni Mang Rewi, di ba? Ito, mahilig to sa Amen! Sige, ito. Itong anak ng pastor, mga kababayan ko, humirit kay SP. Sabi niya dito, SP, bigyan naman akong budget. Maglaan tayo para sa street light sa Bulacan. Wow! Street lights! Mga kababayan, may pa street lights si Senator. Yung pala, nagpe-prepare. Alam niyo na. Mga kababayan ko. Ganyan, tapos sukbit sa bag. Kasi, itong anak ng pastor, tatakbong gobernador sa lalawigan ng Bulacan, mga kababayan. Magugulat kayo, mga kababayan ko, kung kayo taga Bulacan, daman nyo na ba to, mga kababayan? Damang-daman nyo na ba kung kayo taga Bulacan, mga kababayan ko? Ito, pakinggan nyo. At may breakdown pa ng halos 3 bilyon sa flood control. Uy! Flood control! 3 million pesos sa flood control! Bakit binabaha pa rin yung Bulacan? Diba? Bakit binabaha ngayon yung Bulacan? Kung nakapaglaan ng 3 bilyong pisong pondo. Itong ating Senate President at binigay sa senador ng Bulacan. Sa kagalang-galang senador ng Bulacan. Nasaan yung 3 billion budget ng flood control ng Bulacan? Yan ang masarap tanungin ngayon, mga kababayan. Because bumagyo na ngayon sa bansa natin, nagkandarapa-rapa tayo, kakalimpak ng igipit na mga gamit natin, niragasa ang bahay natin sa damakmak na putik, putya, wala pa rin flood control. Aba, mga kababayan ko malupit, mga kababayan. Ang ating kagalang-galangang senador mula po sa Bulacan. Everybody say amen! Hallelujah! Praise Senate President Jesus Escudero! Grabe naman to. Yari na. Sige ba? 3 billion naman para sa mga kalsada. Uy! Kalsada! Mga kababayan! 3 billion pesos pagsasaayos ng kalsada. Bakit yung Bulacan-Bulacan lubak-lubak pa rin, mga kababayan? Lubakan nga ang tawag namin sa Bulacan Lubak-lubak pa rin sa MacArthur Highway. Naglaan kayo ng 3 billion pesos. Tuloy. 3.6 billion sa buildings. 3.6 billion sa buildings?
habang lagpas 2 bilyon sa streetlight. What?! Ba, matindi to mga kababayan. Sino dito taga Bulacan? Tatanungin ko, may ilaw na ba tayo sa Bulacan? Gumanda na ba ang ilaw sa Bulacan, mga kababayan ko? Nakakabigla po, mga kababayan ko. There is a 2 billion pesos na fondo para pailawan ng Bulacan. Pailaw, streetlights, mga kababayan ko, ha? Mga kababayan ko, ha? Streetlights. Mga kababayan, ang sarap pala maging anak ni pastor pag ganito ang laban. Praise the Senate President. Senator Amy, raise your hands. You know what's the reason kung bakit ayaw nilang ma-impeach si Sara Duterte? Kasi ilalaglag nila tong pork barrel na to. Yes! Mga kababayan ko, ha? Ilalaglag nila tong pork barrel na to. At magsasalita si Buday dun. Ikaw nga, may magagaganon si Buday. Ikaw nga, meron kang pork barrel na ganito. Nilaanan mo yung ganito, nilaanan mo yung ganyan. Kahit yung Davao, nilaanan mo ng 7 billion pesos. Woo! Ano rin natin? Second honor naman ang Sorsogon. Oh, Sorsogon. Sa Baluarte ni Escudero. Normal yun. Umano ng 9.13 billion habang tumanggap din ang Davao ng lagpas 7 billion. Oh, 7 billion! Yo, what's up Davao? Mga kababayan, meron po tayong proyekto dyan. Galing po kay SP. Eto tayo papasok. Binigyan ng Davao ng 7.7 billion pesos na pondo. Ang tanong, mga kababayan, ito rin ba ang sikreto kung bakit ayaw mo ipa-impeach si Sara? Kasi baka lang kasi meron akong alam na katulad baka ganito yung situation eh. Pero hindi lang siya yun. Merong isang politiko na binigyan ng pondo ng Senado. Tapos, yung nagbigay ng pondo sa Senado, mga kababayan ko, binigyan din ng kickback itong senador na nagbigay ng pondo. Mga kababayan ko, baka ganun to. Baka lang. I'm not saying that ginawa nila. Okay? Kasi there is a possibility if we are talking about billions of pesos at ilaan natin to sa infrastructure, matik pera. Mga kababayan ko, ang labas niyan, mga kababayan. Ganun. Mga kapatid, tuloy. Hindi nakasaad sa kung syudad ba ito ng Davao o buong rehiyon. Ayan. Karamihan sa line items, whole numbers ang nakasaad na pondo, hindi gaya ng exact costings sa ilang engineering plans. Ay, naku. Halimbawa dyan ang road projects na nakasplit sa segments package A to E Yun yung nakakalito dyan eh. para tila makaiwas sa audit. Maging ang solar street lighting projects, equally funded ng 100 million pesos kada highway. Correct, Ma'am Remia Pasiliona. Coordinated ang galawan ng mga magna. Kahit magkakaiba sila ng sukat. Bukod sa kakulangan sa engineering details, lumitaw din ang lagpas 3 bilyong budget insertion Ang laki insertion to ni Escudero on behalf of Senator Bongo. Nako, mga kababayan. Doon talamak ang health centers, pero ang pinakamalaking allocation napunta sa provision ng motor vehicles na lagpas 1.8 billion. Yan yung mga kagaya ng mga e-vehicles ngayon ng mga LGUs. Matagal nang nagbabala ang ilang budget watchdogs tungkol sa insertion sa pondo. Katunayan, sa termino ni dating Senate President Franklin Drilon, pinatanggal niya ang nagmistulang pork barrel funds sa national budget. Yan dapat. Dahil sa corruption issues at kakulangan nito sa transparency. But now, it's back at halos lahat ay nasa porma ng infrastructure projects. Diba sabi ko sa inyo mga kababayan ko, basta infra, may pera mga kababayan ko. Let's clarify everything. Maraming salamat Miss Gina for your super chat. Maraming salamat po. Yan yung mga nangyayari. It's hard to say na corruption is ongoing. But
we can stop this kung meron mamumunong maayos. Now you understand kung bakit ayaw nila ng parliamentary system. Now you understand kung bakit ayaw nila ng parliamentary system, ayaw nila ng revolutionary government, ayaw nila palitan yung constitution. Because mawawalan sila ng pera. Mawawalan sila ng pera. And that is the biggest problem sa ating gobyerno. It's hard to say, mahihirapan silang magnakaw. Mga kababayan, tama yung sinabi ni Duterte noon, mga kababayan ko, pumasok ka ng Malacanang, naka-Toyota ka, paglabas mo, naka-Lamborghini ka na. But ginawa niya rin. Pagpasok niya, naka-Toyota lang siya, Land Cruiser, paglabas, naka-Cadillac. Diba? Ang pagnanakaw kasi talaga sa gobyerno nagpapahirap sa bansa natin. Anong sumikap man natin, kitang-kita nyo ang kalakaran ng pagnanakaw. Now you understand kung bakit nagkakandara pa sila tumakbo dyan. Ngayon nakita ninyo, nag-atubili sila magsipagtakbuhan sa posisyon para makapagkamkam ng pera ng taong bayan. Paano natin lilinisin ang gobyerno natin kung ganito pinalilibutan tayo ng mga buhayang nakaupo sa pwesto? See? You understand kung bakit nagrarally yung mga tao sa kalye? Sumisigaw yung mga makabayan black? Kasi malalim ang pagkakaalam nila dito. Tayo na ipapaliwanag lang natin sa tao. Now you understand kahit na anong trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos, walang mangyayari hanggat di napapalitan ng constitution natin. Pangit ang tsa-tsa? Ngayon yung sabihin. Bakit kailangan ng charter change, mga kababayan ko? Bakit kailangan ng tsa-tsa? Para walisin yung mga korap, magnanakaw sa gobyerno natin. Mas madali nating makikita. Ngayon mga kababayan, ayaw nyo ng tsa-tsa, masama ang tsa-tsa. Sabi nyo, ayaw ni Sara Duterte ng tsa-tsa. Ayaw niya ng ganon. Ayaw niya palitan yung konstitusyon. Bakit? Hindi sila makakapagnakaw sa pera ng taong bayan. Pinahaba natin tong video na to at sa huli naintindihan nyo. Hindi ang kababagsakan. Yung isa ayaw ipa-impeach si Sara dahil ibubukod si Sara yung kalokohan ng pera ng taong bayan, mga kababayan ko. At yung isa na pinaglaanan nito ng pondo na 142 billion, 12 milyon na nakuha sa Bulacan. Ano ang nangyari sa flood control? Ano nangyari sa pailaw? Wala. And ngayon mga kababayan ko, alam nyo na kung bakit. Naintindihan nyo na kung bakit nag-aagawan ang mga politiko na to sa nag-iisang pwesto. And the reason why? Pera. Mga kababayan. Hindi porke humawak tayo ng Biblia, tuwid tayong tao. Hindi porke nagsasalita tayo sa harapan ng maraming kongregasyon at nagsasalita tayo ng mga pagbabago at salita ng Diyos ang hinahawak natin, mga kababayan ko, ibig sabihin matino tayo. Hindi basihan ng Biblia para sabihin hindi ka magnanakaw sa pera ng pondo ng taong bayan. Now, naintindihan nyo yung ganong sistema nila. Naintindihan nyo yung nais natin sabihin at ipaalam sa kanila. Ipaalam nyo to sa mga Pilipino. Ipaalam nyo to sa mga kababayan natin. Ipaintindi ninyo kung bakit kailangan natin ng pagbabago. Dahil kung hindi tayo magbabago, walang mababago, pare-parehas, ganun pa rin tayo hanggang sa susunod na taon. Mga kababayan, sa atin mag-uumpisa ang changes, hindi sa kanila, mga kababayan ko. Kaya maging mapanuri tayo sa susunod, mga kababayan ko. Kung dapat bang iboto yung mga papogi lang o nagpapapogi lang. Ako po, si Biyaheng Nikoy TV, mga kababayan ko. Maraming salamat po sa inyong pagbisita. Huwag mong kalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga Biyaheng Nikoy movements na ilalabas natin. At sa mga susunod na araw, mga kababayan ko, sa mas marami pang balitaktakan. Maraming